Praise God. Kinakailangan, mga minamahal, sa iyong pagpupuri, maabot ang puso ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout. Kaya huwag niyo wala yung pagpupuri, kagaya ni Salmistang David. Upang ang proteksyon ng lalo sa panahon ngayon, kailangan ng proteksyon. Amen po ba? Kaya dito inahalimbawa si Salmistang David, mga minamahal. Praise God. Hindi lang po siya pinoteksyonan sa mga pagsubok, maging sa pagpapala, pinoteksyonan pa rin siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ginawa siyang hari ng ating dakilang Diyos sa bayan ng Israel. Amen po ba? Pero bago siya umupo sa pagiging hari, nagsilos sa kanya ang dating hari. Amen? At anong nangyari? Hinahadlangan yung kanyang pag-upo sa trono bilang hari. Pinlanuan siyang patayin. Kung gahaman si David, mga minamahal, kung hindi siya nanatili sa kautusan ng mahal na Panginoon, lalaban yon. Amen po ba? Mga minamahal, pero hindi niya ginawang lumaban. Lumayo po siya. Pero ayaw tumigil ni Haring Saul. Hinabol siya hanggang sa loob ng kuweba. Nung nasa loob ng kuweba, sa pagod siguro, nakatulog si Haring Saul. Nung nakatulog siya, nakalapit si David. Sabi ng ilang mga researcher, pwede nang patayin. Patayin ni David si King Saul para libre ng pagiging hari niya. Amen po ba? Pero hindi niya ginawa yun. Bakit hindi niya nagawa yun? Dahil maging sa pagpapala, pinoteksyonan ng Diyos ang puso ni David. Na dapat sa Kristiyano hindi maging gahaman. Ano man ang narating, ano mang meron ka. Amen po ba? Hindi ka maging mapagmahal sa kayamanan. Hindi ka naghahangad ng madalian sa kayamanan. Dahil kung sa'yo yan, ibibigay ng Diyos. Pag ang Diyos nagbigay, may protection yan. Yes, si David, gano'n ang ginawa ni David. Mga minamahal, hindi niya pinatay. Mga minamahal, praise God. Si King Saul doon sa yungid. Dahil hindi niya magawa sapagkat ang proteksyon ng Diyos ay natili sa kanya. Sinabi ng Biblia, siyang tumatahan sa lilim ng dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Oh, pag nananatili ka pala, mga minamahal, praise God, hindi ka mapapariwara. Amen po ba? Hindi ka maging hambugero. Amen po ba? Hindi ka maging mangloloko. Hindi ka magiging sinungaling. Hindi ka babalik sa dating masamang ikaw. Bakit? Pag nanatili ka sa kautusan ng Diyos o sa lihim na dako ng kataas-taasan, nananatili ang proteksyon ng Diyos sa iyo. Pumalakpak po tayong lahat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi lang yan. Bilang tao, hindi tayo matibay. Amen po ba? At sabi nga kanina ng patotoo, hindi puro rosas ang ating dadaanan buhay Kristiyano. Everybody shout, merong tinik. Amen po ba? Merong mga kabigatan. Merong sasalubong sa atin di nating inaasahan, mga minamahal, na kapangyarihan ng kadiliman. Kay si David, nung siya po'y hari na, mga minamahal, sa kanyang pagpupuri, papunta sa Tori, isang araw,
nakita niya sa pamagitan ng liwanag ng buwan ang isang babaeng naliligo. Amen po ba? Nung nakita niya, nagandahan siya, natukso. Nung natukso si David, matinding tukso yun. Dahil gusto niya maging pag-aari ang babaeng yun, may asawa. Para mapasa kanya yun, dahil natukso, pumasok na yung tukso. Pinapatay niya yung mabait na asawa ng babae. Amen po ba? Ibig sabihin, nagkakamali talaga ang Kristiyano. Minsan nagkakasala tayo. Amen po ba? Minamahal, dahil sa mga bagay na hindi natin sinasadya. Hindi natin inaasahan. At yan po ay intindihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil walang ibang perpekto ang Diyos lang. Dahil sa kabila na ganun nangyari, kay David, mga minamahal, pinitriksyonan pa rin ng Diyos ang puso ni David. Amen po ba? Mga minamahal, paano nasabing na proteksyonan ang puso ni David? Nagpadala ng propeta ang ating mahal na Panginoon upang ipaalam na si David ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Yan nung nalaman ni David, hindi siya lumayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Nung nalaman ni David na nagkasala siya at ang mahal na Panginoon merong mabigat na hatol. Kaya pag nagkasala ka, mabigat yung consequences, di ba? Amen? Yung iba ayaw ng consequences. Pero yun na nakasulat eh. Pero sa kabila na ganun, ang nangyari kay David sa pamagitan ng tukso, mga minamahal, siya ay humarap sa parusa ng ating mahal na Panginoon. Napakasakit dahil ang kanya pong anak ay kinuha ng mahal na Panginoon. Amen? Pero sa kabila noon, mga minamahal, hindi nagmataas si David. Hindi siya umalis sa gawain ng mahal na Panginoon. Bagkus ang ginawa niya, araw at gabi, nandoon siya sa templo. Nagpupuri pa rin. Patuloy, nagpapakumbaba sa ating mahal na Panginoon. Nagsusumamo sa ating dakilang Diyos na buhay. Bakit nagawa niya yun? Protektado ng Diyos ang puso ni David. Yung buhay na palakpak po para sa ating pong pinakamahal na Panginoon. Grabe ang Diyos natin, no? Kaya sabi nga ng ating beloved parents in the Lord, pag ikay nasa buong katotohanan at hindi ka tumatahan, umalis ka pa, magpa-check up na ka sa imong kaisipan. Amen po ba? Dahil kung di ka tatahan sa utos ng ating mahal na Panginoon, sa gawain ng ating dakilang Diyos, sinong Diyos ang katulad ng totoong Diyos na ating pinaglilingkuran? Amen? Mga minamahal, na kahit tayo po'y nagkakamali, pinoproteksyonan tayo ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Ganyan tayo kamahal ng Diyos sapagkat siya ang nagplano nito, siya ang pumili sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Everybody shall praise the Lord. At ang plano ng ating pinakamamahal na Panginoon, walang pwedeng sumira. Amen? Kahit ang kapangyarihan ng sanglibutan, kahit ang kapangyarihan ng kaaway, mga minamahal, walang pwedeng makasira. Puproteksyonan ng Diyos ang kanyang plano. Puproteksyonan tayo lagi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung buhay na palakpak po para sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kagaya ni David, mga minamahal, terrible. Praise God. Sa kanyang ginawa na kasalanan, tinawag pa siyang the true worshiper of God. Amen po ba?
Bakit po hindi siya umalis sa kautusan ng Diyos, sa gawain ng ating mahal na Panginoon? Higit sa lahat, hindi siya umalis sa presensya ng Diyos. Yung buhay na palakpak po para sa ating pong Na-bless ako kanina doon sa patutuon ng ating beloved co-preacher. Grabe yung kanyang buhay. Kahit na Kristiyano na rin siya, talagang nandyan. May kahinaan talaga. Amen po ba? Mga minamahal. Ngunit siya ay tumahan patuloy sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit ilang beses na nangyari ang mga disgrasya sa mga malayong lugar, hindi nagrereklamo. Amen. Patuloy lagi nagpapakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lumalayo sa gawain ng Diyos. Hindi lumalayo sa presensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Di sila umaalis doon. Dahil sabi nga niya, yung buhay niya, kulang pa ibayad sa ating pinakamahal na Panginoon. Proteksyonan siya nung nakaraan. Grabe. Alam niya, wala na eh. Mamatay talaga siya. Dahil napakabilis nung kanyang takbo. Ayon sa kanyang patutuo kanina, yung mga stoplight, siyempre, yung mindset mo, pag green lahat, bibilisan mo para mahabol mo yung para makauwi ka ng maaga. Amen po ba? Pero ang nangyari sa kanya, hindi inaasahan. At yung bagay na yun, yung oras na yun ay kadiliman, gabi. Pag-gabi talagang ang espiritu ng kaaway, grabe. Amen? Dahil siya'y galing, mga minamahal, sa gawain ng ating mahal na Panginoon, galit ang kaaway. Everybody shall praise the Lord. Hindi inasahan na bugto yung cord. Mga minamahal, buhol-buhol doon sa iyang manibela o sa iyang gulong. Ayon sa kanyang patutuo, bumangga yung kanyang ulo sa isang napakatigas na bagay. At nung bumagsak siya, hindi na normal ang kanyang katawan. Ang kanyang salita, mga minamahal. Maari po siyang mabidridin. Maari po siyang maging baldado. Nung time na yun, at maari po siyang mawala ng buhay. Pero, ang Diyos natin, mga minamahal, kailanman hindi nagsisinungaling. Ang Diyos nating pinaglingkuran at ang Diyos ni Haring David ay isa pala. Siya ang Diyos na laging nagpuproteksyon sa atin. Kaya ang buhay pala natin, sama ni Haring David, lagi tayong nasa ilalim ng pag-iingat at pagtatanggol ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung buhay na palakpak po para sa atin. Naalala ko rin kaninang madaling nung umaga, ating beloved ordained preacher. May nagsunog ng basura doon, may laman ng mga bote ng pabango. Biglang sumabog yun na malakas. Lahat nung puthaw yata yun sa ulo ng pabango, lumipad yun, ang bilis. Nakatayo. Tatama talaga dapat sa ulo ng ating beloved ordained preacher. Halos lahat nung ulo ng puthaw na yun ng pabango, papunta lahat sa kanya. Alam niyo mga minamahal, pinatutuo sa amin ng ating beloved ordained preacher kaninang umaga dyan. Lahat na yun natatama sa kanya. Yung isa sa ulo niya, umakyat sa taas. Yung dalawa sa katawan niya, pumunta sa gilid. Ay, naisip ko, gabi, proteksyon naman. Parang yung kamay ng Diyos na sa harapan ng ating beloved Opi. Wala pong nangyari sa kanya. Dahil kung tumama yun, sigurado. Disgrasya. Ang abutin, may mga bubog pa yun, may mga buti pa yun, mga minamahal. Ngunit totoo, pagtuturo ng ating beloved parents in the Lord. Dito sa pastoral house, huwag kayong tumigil.
pagpupuri, manalangin lagi, magpakumbaba sa ating mahal na Panginoon. Upang ang Diyos ay kasama natin. Ang proteksyon ng Diyos ay laging sa atin. Hindi puro salita lang, ha? Hindi puro Biblia lang ang ating binabasihan. Reality ito. Lalo sa panahon ngayon. Amen po ba? Maraming taong walang proteksyon. Wala sa ilalim ng proteksyon ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. Hindi nangyayari sa kanila, mga minamahal, ang nakasulat sa banal na kasulatan. Ngunit dito sa atin, mga minamahal, hindi lang nakasulat, hindi lang natin alam, mga minamahal, praise God, ang mga salita ng ating mahal na Panginoon sa banal na kasulatan, mga minamahal, yung iba sa atin, memorized na eh. Amen po ba? Alam na natin salita ng Diyos, memorize na natin, mga minamahal. Lalong-lalo na ang proteksyon ng ating mahal na Panginoon. Experience na natin lahat, mga minamahal, praise God, ang bagay na ito, mga minamahal. Ngunit ang nakakalungkot, mga minamahal, mayroong mga Kristiyano na sa kabila, mga minamahal, nakita na nilang grabing proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoon, nagpapabaya pa rin sa pagsunod sa utos ng mahal na Panginoon. Nagpapabaya pa rin sa pagdalo. Nagpapabaya pa rin sa pagdama sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit sa panahon natin ngayon, mga minamahal, maraming Kristiyano ang talunan. Amen po ba? Mga minamahal, lugmok sa problema, lugmok sa utang, lugmok sa karamdaman, lugmok sa kaguluhan ng buhay. Walang nag-amen. Reality nga eh. Amen po ba? Hindi puro rosas lang. Meron talagang Kristiyano, mga minamahal. Bakit po? Kulang sa pananatili sa utos ng Diyos. Kulang sa pananatili sa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Kulang sa pananatili sa presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Si Salmistang David, mga minamahal, katulad nating tao, katulad nating Kristiyano. Nung nalaman niya, nagkasala siya, nagkamali siya, hindi siya lumayo sa utos ng Diyos. Hindi siya lumayo sa gawain ng mahal. Hindi siya lumayo sa presensya ng ating dakilang Diyos. Dahil pag lumayo tayo dyan, wala tayong magagawa. Dahil tayong mga tao, pantay-pantay lang sa lupang ito. Sagbot basura lang tayo sa ating pong maging mahumot lang tayo kung nandyan lagi ang presensya ng Diyos. Everybody show, praise the Lord. Yung buhay na palakpak po para sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, kailangan natin ibigay lang ang gusto ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kindly po pakibasa. Mika, Kapitulo 6, ang talatay 8. Praise the Lord. Sa aklat ng Mikas, Kapitulo 6, ang talata ay 8. Kaniyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa ng may kaganapan at ibigin ang kawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita ang mabuting bagay. Ang mabuting balita. Ang mabuting matatamo ng mga Kristiyanong lilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mapapasailalim tayo ng proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mismo ang mahal na Panginoon, ibigay natin ang gusto ng Diyos. Amen? Anong gusto ng mahal na Panginoon? Sabi diyan,
gumawa na may kaganapan. Everybody shout hallelujah. Everybody shout praise the Lord. Pagpupuri, totoong pagpupuri. Gawin nating may kaganapan. Amen po ba? Hindi may kulang. Hindi may daya. Amen? Kundi gawin natin na may kaganapan. At ibigin ang kaawaan. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout hallelujah. Kung nakita natin ang ating kapatid na lugmok, huwag nating tapakan. Amen? Magkaroon tayo ng awa. Iampo na to. Kung wala tayong may bigay na tulong, di iampo na to. Amen po ba? Mga minamahal, yan yung ginawa ni Salmistang David kay Saul eh. Naawa siya. Amen po ba? Dahil tinunglo na nga siya ng mahal na Panginoon, papatayin niya pa. Amen? Mga minamahal, sabi ko nga hindi niya nagawang patayin yun. Kung ako, sa kalagayan ko, sa panahon nila, patayin ko yun. Masarap kasi maging hari. Amen po ba? At mapapadali ang pag-upo kung patay na kaagad siya. Ako pa mismo ang nakapatay dahil gusto niya akong patayin eh. Amen po ba? Hindi ko man magawa yung ginagawa ni David 7 times eh. Na magpupuri. 7 times siya nagpupuri. Grabing proteksyon ng mahal na Panginoon sa kanya. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout hallelujah. Kaya pag gumawa ka ng may kaganapan, talagang ibigin mo ang kaawaan. Maging maawain ka pala. Lalo na sa panahon ngayon. Maraming tao ang naghanap sa buong katotohanan. Yung kapitbahay natin, yung kaibigan natin, maawa tayo. Amen? Mga minamahal, ilapit natin sila sa mahal na Panginoon. Isulti nato, sabihin natin na mayroong Diyos sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Nagpapala, nagbabago ng buhay, higit sa lahat, magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout. Wala mang ibang inaasahan ng mahal na Panginoon, kundi tayo na nakakilala sa totoong Diyos at nakaalam, gumawa ng may kaganapan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. At meron pa, at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Lagi ka dapat nagpapakumbaba. Amen? Praise God. Sa iyong buhay Kristiyano, lumakad eh. Amen po ba? Sa relasyon mo sa mahal na Panginoon, kailangan andyan yung humble spirit ka. Hindi yung humble with pride. Amen? At kasama, lagi dapat sikapin na mapuno ka lagi ng presensya ng mahal na Panginoon. Yung buhay na palakpak po para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Para dumating man ang pinakamabigat na kahirapan, baliwala lang sa atin yan. Bakit? Pag presensya ng Diyos puno, mga minamahal, sa isang Kristiyano, ang pag-iingat at pagtatanggol ng Diyos ay sa iyo. Sama pa sa ating beloved parents in the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Praise God. Hanggang ngayon, grabe, sa buong sambahayan ng ating beloved parents in the Lord, ang proteksyon ng mahal na Panginoon, terrible. Amen po ba? Mga minamahal, yung patutoo last sa bagong taon, na-disgrasya sila doon sa highway sa Amerika. Grabe ang pagka-disgrasya. Nagulat ang mga Amerikano, maging ang mga pulis. Dahil pag na-disgrasya ka sa highway na yon, talagang walang matitira. Mayroong mga patutoo doon, buong pamilya. Pusa tanan. Pisa tanan sila sa highway na yon, mga minamahal. Sa kabila ng wasak ang kanilang windshield, nandun yung mga baby sa likod, mga minamahal. Pero kahit isang bubog, walang tumama, mga minamahal, sa mga apo ng ating beloved James Almeida, beloved minister James Almeida. Sa buo niyang sambayan, wala silang sugat
Mga minamahal, dahil kung paano ang Diyos nagproteksyon sa ating beloved parents in the Lord, dun sa talipaw lusulo, sa pangangaral na matapang sa salita ng mahal Pinoon, kahit binantaan ng mga NPA, ng mga rebelde, hindi siya natakot dahil alam ng ating beloved parents in the Lord, pag nanahan ka sa lihim na dako ng kataas-taasan, ang proteksyon ng makapangyarihang Diyos, magapabilin, hantod sa kahanturan. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Kahit lumabas pa ang mga makapangyarihan dito sa lupa, sumalubong sa buhay mo, hindi ka magigiba pag ang Diyos nasa iyo. Ang proteksyon ng Diyos Yes, hallelujah. ay nasa iyo. Basa. Last verse na po. Jeremiah chapter 1 verse 19. Praise the Lord. Sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 1, ang talata ay 19. At sila ay magsisilaban sa iyo, ngunit hindi sila mga nanaig laban sa iyo. Sabagat ako'y sumasayo, sabi ng Panginoon, upang iligtas ka. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Praise God, oh. Magsisilaban sa iyo. Amen po ba? Maraming nakikipaglaban sa atin. Amen? Mga minamahal, praise the Lord. Ngunit, pangako ng ating pinakamahal na Panginoon, hindi sila mananaig. Hindi tayo magigiba. Hindi tayo masisira. Hindi tayo mawawasak, mga minamahal, mananaig tayo. Sapagkat ang Diyos, ang proteksyon ng Diyos ay sumasa inyo. Yes. Sumasa. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Singgit, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Huwag niyong kakalimutan, mga minamahal. Hindi tayo dapat magpahina-hina sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Para tayo'y manahan, mga minamahal, sa utos ng Diyos sa gawain, sa presensya ng mahal. Lumakad tayo na may kaganapan. Yung totoong paglilingkod. Amen. Ang ating isagawa sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil yan ang hinihingi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi yung pera nyo. Amen? Yung pera nyo, binibigay sa gawain ng mahal na Panginoon, ginagamit yan. Hindi yan napupunta sa mahal na Panginoon. Amen po ba? Mga minamahal, napupunta po yan sa lahat ng ginagampanan espiritual sa gawain ng mahal na Panginoon para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. At ang makabenepisyo nito, kayo pa rin na ginagamit ng ating plus may protection pa. Yung pagbibigay niya eh. Pag ikay tapat, hindi ka nag-aalinlangan. Tumatahan ka sa utos na yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sobra sa eksakto ng pagbibigay. Sasawayin ng Diyos ang mananakmal. Amen po ba? Hindi niya palalapitin anumang wawasak sa mga source of living. Source of income mo. Maging sa kalusugan mo. Hindi kakapit ang karamdaman sa iyo. Kung kakapit man, hindi magtatagal mamamatay. Bakit po? Sasawayin ng Diyos. Puproteksyonan ng malapay ng katawan mo. Dahil bakit? Gusto ng Diyos, templo na siya. Ang imulawas. Puyian sa presensya sa Ginoo. Everybody show praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamahal na Panginoon. Kaya sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, gumawa lagi na may kaganapan. Amen po ba? Mga minamahal, panahon na. Unsaon man nato ang atong mga talento, ang atong mga abilidad, kundi nato nagamiton para sa kaymayaan sa Ginoo. Amen po ba? Bisan ang kwarta ninyo, unsaon man nahapit na mabalik ang Ginoo. Amen? Paggamit nato na sa bulaton sa Ginoo. Aron bisan inyo mga panimalay, inyo mga bata,
inyong mga ginikanan, kabigon sa Ginoo, hindi pa siya nakikilala sa Ginoo. Proteksyonan sa Ginoo. Kaya ang buhat sa yawa karon, lipat-lipaton lang ta. Ang buhat sa kaaway ngayon, walay hunong. Dili siya mo po, muhinto, mga minamahal. Sa pagbuhat na utan, ilabi na sa atong kinabuhi. Maunagani na kamot kita. Napadayon pa rin kita na sumusunod sa kalooban ng Malpinon, laging sa gawain ng ating dakilang Diyos, dahil dito lang kita. Proteksyonan sa atong buhi o gamhanan niya, Diyos. Palakpakan po nato ang atong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Sa panahon karon, dili mo makita sa kalibutan ang proteksyon sama sa atong buhi o gamhanan nga Diyos. Walay malig-on diri sa kalibutan. Mismo ang Ginoo nagaingon, mag-abot ang takna panahon ngang kalibutan maguba bato sa bato, walay makatindog diri. Ang makatindog lang ang mga Kristiyano na ginahatag, ginipangayo sa Ginoo nga pagpangalagad, pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo may kaganapan. Palakpakan natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kasi pag may kaganapan, mga minamahal, yan ang katwiran ng Diyos. Pag may kaganapan ng ating ginagawa, ikaw ay sama sa pagpakabalaan sa mga anghel o pakabalaan sama sa Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. O ikaw, masama sa kaganapan sa pangako ng Diyos nga makapuyo ka sa kinabuhing walay katapusan. Dahil ang Diyos, kahit kailan, dili mo bakak sa iyang mga saad. Hindi magsisinungaling ang ating pinakamala Panginoon. Kung naglilingkod tayo, gumagawa tayo, may kaganapan, magaganap sa buhay natin ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating... Sing it, hallelujah, praise the Lord! Awitan natin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Purihin natin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Sing it, hallelujah!